everyone, I'm back with another video. And for today, I'm going on a trip again. Papuntang City of Split in Croatia. It's gonna be my first time there. So currently, it's 4:25 in the morning dito sa London. Nasa likod ng London. It's gonna be my first time there, and I'm just waiting for a train papuntang Gatwick airport. So actually, instead of taking an Uber from the house papuntang Gatwick, nag-Uber na lang ako mula bahay papuntang dito sa Blackfriars Station. And then from here, tsaka ako kuha ng train papuntang Gatwick para mas tipid. Ayan. So kung makikita nyo, kahit alas 4 pasado pa lang, medyo maliwanag na. Actually, kanina pa siyang ganyan. So, mga 4:15 yan. Nagsisimula na lumiwanag. Tapos yung sunset, mga 9 p.m. mga ganun. Actually, mga 9:30, alas 10 pa nga, medyo maliwanag pa. Hindi pa siya so sobrang madilim pa talaga. So, ganito siya. And last week, sobrang init kasi merong heat wave. Mga maabot hanggang mga 30 something degrees. So mainit na siya. And kanina pagising ko, nagulat ako, umuulan. So ano ba yun? So tapos na yung isang linggo ng init. So feeling ko magiging umuulan na naman siya buong linggo. Maulap dito sa London. So nakita ko naman yung weather sa Split is gonna be sunny. So I can't wait. So it's gonna be my first beach. No, not my first beach holiday. Actually, it's my first holiday after ko umuwi sa Pilipinas. Kasi nagpunta pala ako ng Portaventura nung January. So that's my first beach holiday for 2026. Ito na yung train. Pasok na tayo. This station is London Blackfriars. Okay, so touchdown Split in Croatia. And okay naman yung flight. Actually, akala ko 2 hours lang yung flight ko. Pero yung pala mga 2.5 hours pala siya. Hindi ko na-realize. Medyo natagalan lang talaga ako dun sa may immigration. So meron sila ditong bagong system. So they call it EES, Entry-Exit System. Since naka-Philippine passport tayo, so hindi dire-diretso ang pasok, no, papuntang tang immigration. So merong parang pre-enrollment dito, and then after pre-enrollment, immigration pa. So yun, so medyo nagtagal ako doon. Dito na ako sa may exit. And so based dun sa mga napanood ko namang vlogs sa YouTube, so meron 3 ways para makapunta ng city center. So you got the taxi, you have yung bus, yung public transport bus, and you have the airport shuttle. So I think ayun na yung airport shuttle. Ayun siya. Ayun. So may baba. Ayan. So wala naman akong reservation, no? Dire-diretso na lang siguro. I think. Ayan yung bus. Ayan. Malit lang yung airport nila pero ang ganda, ha. Ayan. Tapos may dagat dito sa kabila. So baba na tayo kasi baka hindi natin maabutan ang shuttle. So bibili na tayo ng ticket. So this bus goes straight to the city center. I think an hour ata yung biyahe. Okay, touchdown! Andito na tayo sa city center ng Split, Croatia. Napakaganda!
Mga nasa 1 oras yung travel time from the airport papunta dito sa city center. Okay naman yung bus. So I paid for 10 euros for the bus. One way lang siya. Pwede ka naman order ng bumili ng return tickets pero ano na siya? 30 euros. Ayun. Ganda. Yung mga ferries. Mga bangka. So papunta siya sa mga iba't ibang islands. Var, Branch, tsaka Vis yung nakita ko. So tumawid lang ako ng kalsada para makita tong port, no? So medyo busy siya. Pero ang goal ko ngayon ay makapunta sa aking accommodation. Sabi sa Google Maps, it's only 20-minute walk from the city center. So hindi ko na kailangan mag-bus or mag-taxi. So lalakarin ko na lang, kaya naman siguro. At tinanggal ko na yung jacket ko kasi it's 25 degrees and the sun is out. So, grabe naman. Wala naman dito. Tapos andun yung Old Town. I think that's the Old Town. May crane lang Pero I think that's the Old Town over there. Uwi muna ako sa uuwi. Punta muna ako sa accommodation, papahinga ng konti, and then later in the afternoon maglalakad-lakad ako to explore the city center pati yung Old Town. No, excited na ako, saya. So lakad lang tayo sa may port. Malapit. Dito daw yung daan papunta sa may accommodation. Hindi siya hotel parang hindi siya hotel pero mukha siyang flat or apartment. And then it's like 100 pounds per night. So I'll be staying here pala for 5 days and 4 nights. Pero kasama na yung mga island tour doon. Tapos meron akong isang day trip to Dubrovnik. Ayan. So meron akong isang araw doon to explore the city. Parang 3 hours ata siya from the city of Split. So mag-whole day ako doon. Tapos ito na siya, yung parang Old Town. Ito yung makana ng Old Town ata. Zoom natin. Pero may story dito. Taray. Lakas maka Game of Thrones. Saya, daming tao. Saya talaga pag summer. Mga tao nasa labas Formahan pa rin. Ganda. Can't wait to aura later. Okay, finally, nandito na tayo sa accommodation natin. So, hindi nga siya hotel, but it's a flat. It's a nice flat, no? So, room tour agad natin, no? So, ito yung front door. Ayan. So, winelcome ako ng host. Tapos, binigyan niya ako ng konting room tour. Ayan. So, I got my luggage na. Tapos, yung plancha, hiniram ko kasi kailangan ko niya. Nag-request ako ng plancha para sa mga damit ko. So, I got my wardrobe. Ayan. Tapos, may pa, kape and, may pa Croatian wine sila. Taray. So, gift daw nila yan sa akin. Tapos, mayroong air conditioning. Ayan. So, may telly. And this is the bed. Nice. Tapos, may veranda sa labas. Oh. May view pa sa labas. Sana may view. Oh, pak. Oh. Tsaka ang ganda ng location. Malapit siya sa city center, malapit sa port, malapit sa mga restaurants, sa mga cafe, malapit sa Old Town. So, perfect. Perfect ng location na to. Ang ganda. It's not a hotel, but it's nice. This is the toilet. Ay, nasa yung switch na ito? Ito ba yun? Nasa yung switch? Ayan. Okay. Oh, towels. May pasabon and all. Dryer and shower. Wow. Okay. Looks nice, no? Very good.
Ayan. So, ang gagawin ko, I'm just gonna rest for an hour and a half. Kasi medyo mainit pa sa labas. Sobrang terik ang araw. And then later, mag-walking tour ako around the Old Town, the port, and then siguro plan for tomorrow's activities. So gusto ko gusto mag-island tour. And then, if free si Andre, I'm gonna meet him later. Alright. Ayan, so medyo fresh na ulit tayo, no? Nakapag-pahinga naman tayo ng isa't kalahating oras. Sobrang love ko talaga tong place na to. Ang ganda. Gigil yan. Ayan. So it's 4:13 na ng hapon. So I'm gonna start with my walking tour. Walking tour lang kasi wala din naman ako nag-book ng mga anik-anik online. And yung place kasi nasa city center lang. Actually, malapit siya sa Old Town. Kanina nadaanan lang natin yung kanina, yung parang labas ng Old Town. Parang yung port, tapos may yung square, or parang high street nila, and then yung parang Old Town sa tingin ko. Yan. So, yung itinerary ko is, so punta muna tayo ng Diocletian Palace, and then Cathedral of Saint Domnius. Ayan. And then stroll along Riva. Ayan. I think it's the market. And then mamayang gabi sa Peristyle Square. So, 4 lang pala. So, carry na yan. Actually, yung itinerary ko, ano na lang siya. Siguro nga 5 seconds ko lang siya ginawa kasi tinype ko lang siya sa ChatGPT. So, make 4-day itinerary, ganyan-ganyan. So, lumabas na siya. 4-day, kasi yung isang araw para sa Dubrovnik naman yun. So, whole day yun. Bali, 5 days in total. So, let's start na and do our walking tour. Let's go. Ayan, nakalabas na tayo sa my hotel. Bigla ko nalimutan, wala pala akong microphone. Patay. Bahala na kung nakalalabasan ng audio na to. But anyways, ayan, sa likod ko yung mga shops, and then mga restaurants. Ayan. Ang galing, sobrang perfect nung location kasi nasa may city center siya, malapit sa Old Town, malapit sa mga shops, establishments, tapos walkable siya. So, makakatipid tayo sa pamasahe niya. Imbes na, di ba, magbabas pa tayo. I think bus ata €1.50. Basta less than €2. Yan, plaza. Bali, yung first item natin sa itinerary is the Diocletian Palace. Hala, pwede pala dumating sa sasakyan dito. Akala ko pedestrian lang. Ayan. So, Diocletian Palace, which is only 550 meters from the hotel. And then, from there, punta tayo ng Cathedral of Saint Domnius. Natuwa naman. Tapos may mga ano pala, mga tours din. So may mga shops dito na nag-offer ng mga tours, mga island tours, land tours. Ayan. Pero wala kang makikita na umaambos siya yun ng nag-aalok ng tour. Ma'am tour, ma'am tour. Island tour, ma'am, island tour. Island hopping. Walang gumaganon sa'yo sa habang naglalakad ka. So nandun lang sila sa mga shops. Tapos naghihintay. Dire-diretso lang ata. And nakatuwa naman to. Parang meron dito. Tapos siya. Pag dire-diretso mo, ito. Dagat siya doon. Pero dito yung papuntang palace. Pero gusto ko siyang explore. Hindi ko alam kung saan pupunta. Hindi, punta ko na lang muna itong patuntan sa may dagat kasi feeling ko maganda yung view. Ayan. Nakakainis, wala akong mic. Hindi ko lang kalalabasan nito mamaya.
Ayan. Dahil OC ako, bumalik ako ng flat para kunin yung microphone. Doon pakali kasi pinipili ko kanina yung audio. Parang medyo maingay. Pero sige, carry lang. So, I decided na pumunta na lang muna ng Diocletian Palace. And then, punta na lang ako sa may dagat later. Kasi yung sunset naman is 8:30 and it's just 5 o'clock. So, may time pa naman ako. And then, I'm not sure kung nandun yung sunset, pero let's see. Ayan. Ang ganda ng guys. Parang naglalakad sa dito, sa location ng Game of Thrones. Ang ganda. Oh, like this one. Oh, Burj. Di ba parang dito tumatakbo si Arya o kaya si kung if you are a fan of Game of Thrones para makarinig kayo sa mga pinagsasabi ko. Ayan. Nakatuwa, daming siya sa mga eskinita. Ayan. Summer na kasi, so medyo maraming tao. Pero hindi naman siya ganun ka-busy talaga na sobrang daming tao. O siguro dahil weekday. Kaya ganyan. I think a few minutes walk na lang, so we'll reach the Diocletian Palace. Nandito na ba? Hindi ko alam. Sabi dito na daw eh. Dito ata. Okay, let's see. Ang na-expect ko yung isang malaking building na may Pero, I remember. Oh, ito na nga. Oh. Sabi kasi doon sa vlog, hindi mo mamalayan na nasa loob ka na ba ng palace. Pero ito yung nakita kong entrance niya. Oh, it's big. So, ang sabi kasi, yung palace daw, tinayo siya by one of the emperors during the Roman Empire. Kasi Croatia used to be part of the Roman Empire thousands and thousands of years ago. Ayun lang. Research. Ay, ito pa. Oh. Gulat yan. Grabe naman. Oh. So, parang ito yung plaza. Ay, ang galing. Parang ganda Instagram dito. Oh, ikot ko kayo. Ay. Galing oh. Oh, nice. Ang galing, nandito pa yung mga ruins. Ang dami kong daldal today. Ay, ang galing. Oh. Ancient Rome. I forget kung what era siya. Tsaka anong pangalan ng nung emperor. Pero wow. Ang galing ah. Ay, pwede kang tumambay ata o chumil dito. Tapos meron pang space doon. Wait, sa Game of Thrones to eh, alam ko. Sa Marine. Ayan. Ang dami kang daldal. Ganda. Tuwa naman ako. So, ikot muna ako dito sa part na to and then magpipicture. Ay, may mga Roman soldiers sa likod. Ang galing. Okay, pasok naman tayo dito. Oh, wow. Galing ha? Ang galing! Parang may balon.
That's nice. Ang dami mga palagusan dito. Okay, dito tayo. I can see the light. Ay. Boosh. So parang siyang malaking malaking palace sa iba't ibang mga buildings sa loob. Ayun, no. So ito mga parang ruins na talaga to. Okay. Oh. So may madilim na part ng palace. Galing. Galing. These are like thousands of years old. Grabe, ang galing. Tapos amazing na nakatayo pa rin talaga siya hanggang ngayon. No? Galing. Oh. Ayan. Yeah, I really enjoyed it. I also went to So meron silang parang museum ata. And nakita ko lang. The Diocletian Palace pala sa UNESCO World Heritage. Diba? And it's nice na hindi hindi siya, tawag dito, free yung pagpasok. Pero anyways, papasok mo kasi sa loob niya, para siyang isang old town na maraming shops, maraming mga tindahan, ganyan. Tapos paglabas ng palace, ay, ito yung exit niya. Ayan o, ay siya na sa malaki. Ayan, dito. So malaking structure, tapos may mga little structures pa, little buildings pa sa loob. So nandun yung mga shops. Tapos dito tayo galing kanina. Ayan, naglakad kanina papuntang apartment. May flat. Ayan. Ang ganda ng vibes dito. Pero sabi kasi online, mga tourist traps daw to. Mga pricey daw yung mga food na siniserve dito. Sakto lang naman daw yung quality. Ayun. So I'm not really sure kung gusto kong mag-dinner dito later or somewhere else. Tsaka hindi ko rin alam kung makipagkita si Andre later, kung may lakad siya with his friends or not. So bahala na. And then on this side, bali ito yung Diocletian Palace. And then side, ito yung yung dagat. So I think ito ata yung sinabi online, nabasa ko lang kung bakit nagtayo ng castle dito yung isang emperor, kasi malapit siya sa dagat. Ayan. Para maganda yung view. Ngayon ko parang gusto ko lang muna chill muna dito. And then magmuni-muni and then think about my plans for tomorrow, kasi hindi ko pa alam kung mag-island tour ba ako o hindi. Island tour or parang 1 or 2 islands lang. So I'm not really sure pa. So bahala na. Hindi naman very strict ang itinerary ko for today. Gusto ko lang mag-explore. Ayan. Ito yung simbahan na nadaanan natin kanina. And then sa harap niya, ito yung parang square. Nadaanan lang to kanina pero hindi ko napuntahan. So let's see kung ano meron dito. Nakakatuwa. Parang Game of Thrones style talaga. Tapos ang daming space na to, ang daming open spaces. Hindi yung tipong parang nagsisiksikan yung mga tao para makapunta sa isang tourist attraction. Halimbawa parang let's say museum sa Rome. Well, anyways, Rome naman yun, but for an example, so may museum doon, tapos sobrang dami ng tao, may queue, mabang queue, maghihintay ka na matagal, ganyan. Dito, parang ang lawak ng space, maraming pwedeng puntahan, maraming pwedeng kainan. Ayan.
kung hindi mo bet sa isang lugar, o pwede ka punta ka muna sa iba. Ganyan. Tapos doon sa may part na yun, may mga tour silang ino-offer na merong boat party, merong sunset cruise, merong island hopping, merong yung parang blue cave na ano. So, let's see tomorrow kung ano yung ganap. Depende kasi kung ano yung naisipan tsaka kung meron akong kasama, kung sasama ba si Andrew hindi. So, bahala na. May nakita akong supermarket na malapit sa accommodation ko. So, I decided to get some snacks na. Ayan. Just in case magutom ako. Hindi ko alam kung Asian to eh. Kasi wala naman to sa London. Nuts, chips. Ayan. Ano pa kaya? Just in case magutom mamayang gabi. Pero I plan to get dinner na lang naman mamaya. Anyways, I got my snacks na for tonight. So, ang hirap dalo-dalo yung dala ko. So, meron akong gum, and then ito biscuits to. And then you got the nuts, and then ito. Oops. Chips lang. Ayan. So, tago ko na lang muna sila sa bag ko. Kanina, na-realize ko habang sinesearch ko yung ibang item sa itinerary. Yun na pala yung nadaanan natin kanina. So, yung Diocletian Palace, yun napuntahan natin. Tapos yung cathedral, yung yung binibidyoan ko kanina may tower. Pero hindi natin siya napasok. So, I'm not sure kung merong entrance. Pero siguro bukas pag may time, pasukin natin yung cathedral. And then yung Riva yun yung yung high street kanina na may yung mga restaurants. So, yun na pala yung kanina. Halos na kompleto na pala natin yung day 1 itinerary natin. And then, meron pa palang isa. Peristyle Square. So, yung Peristyle Square, hanapin lang natin Yung Peristyle Square is yung parang malaking square kanina sa loob ng Diocletian Palace. So, yun na yun. So, bali na kompleto na natin yung first day natin in terms of mga itinerary. So ngayon, it's currently 8:30 na ng gabi. I won't say gabi, siguro hapon. 8:30 ng hapon kasi maliwanag pa. Gusto ko sana maglakad-lakad just to see the city at night, no? Kung ano yung itsura niya sa gabi. Kung may mga lights ba, kung ano ba yung mga bukas na mga bars, ganyan. So, tingin-tingin na lang natin, explore. Kasi, 'di ba, iba yung vibe ng city kapag gabi. So, hintayin na lang ng konti para magdilim, no? Para mas makita natin, ma-appreciate natin yung city. Yung city center sa gabi. Hindi ko alam kung ano siya, kung munisipyo ba siya or museum or ano. Ang ganda. Hindi ko alam kung ano siya. Or makang teatro. Ayun. And then, kasi ito pa mukhang simbahan kasi may cross doon sa taas. Diba? Parang bonus na yung mga ganito mga sites kapag naglalakad ka, diba? Kasi wala naman siya sa itinerary mo pero may kita mo na lang. Ayun. Walkway. Okay, so nandito naman tayo sa Riva ulit. Pero ito yung itsura niya paggabi. So mga ang dami ng tao, mas marami ng tao kasi siguro dinner time siya. Okay, so wow, cute. Kanina nagdadalawang isip ako kung ano ba, restaurant ba ako, magsi-sit down meal ba ako, o magti-take out naman ako. Pero parang naisip ko parang
alam mo yung parang confident naman ako na kumain mag-isa sa restaurant pero meron pa rin hesitation na pupunta ba ako? Hindi, pupunta ba ako? Parang ako lang mag-isa. But anyways, since my first day pa lang naman, feeling ko order na lang ako ng food or focaccia or sandwich, yung Italian sandwich, and then i-take away ko na lang. Tapos I'm gonna find a good spot to sit and enjoy the meal and then do people watching na lang. So feeling ko yun ang gagawin ko. Dito ko muna puputulin ang video for our first day in Croatia. Tomorrow, I'm gonna do island tours. Kung ano yung package, kung ano yung mismong tour, hindi ko pa alam. Pag-iisipan ko pa mamaya, so bahala na. So, thank you so much for watching and see you next time. Bye!